May mga dumadaan na influencers sa wall ko na talaga nga namang nakakatakam yung kinakain nila. So sinubukan ko at pumunta ako sa kinakainan na yun. Pero nung bumili na ako, malayo sa mga sinasabi nila. Like, tol, anong nangyari? May mga nakikita din ako na reklamo sa social media na hindi lang sa akin ganun yung sitwasyon. Kaya titignan natin yung mga kainan na nagtitrending at pinipilahan kung kaparehas nga ba sa mga sinasabi ng mga influencer online. At sisimulan natin sa Diwata Pares. Ito yung mga sabi nila. Grabe, napaka-overload itong para si Diwata. Nakakapaglaway na. Tapos na kami kumain. Ang sakit ng tiyak. Wala na kung bakit ang dami kong nakakain. Sobrang sulit na for 100 pesos. I-try nyo na. Akalain mo 100 pesos lang to. Meron ka ng pares na nag-uumapaw sa laman, only rice, tapos may soft drinks ka pa. 100 pesos lang. Pag nakita ko si Alvin TV, nako pre, tol, pipila ulit ako pre. Pipila ako sa pinakalikod. Walang biro, tol. Did I forget to tell you na may 5 tayong pupuntahan na pinipilaan at sobrang sarap na trending na pares sa sinasabi nila. Tago natin yung camera para malaman natin kung anong trato nila sa ordinaryong customer na kakain lang at hindi vlogger. Hihihihihi. Uy. Alright, pasok na tayo sa lugar. Opo. May bayad na po. Pare, since naiinis sa mga vloggers si Diwata ngayon, in order para lumayo yung mga vloggers sa parasan niya, nagpapatugtog sila ng kanta na may copyright. Kasi pag nag-video ka, tapos nasagap po yung kanta na may copyright, automatic wala kang sahod sa panggagatas kay Diwata. Pero nagtataka ako, usually pag dumadaan ako dito, ang daming nakapili. Pero bakit yun ng konti? Pares po. Isa lang po. Copyright alert! Pare, ang lakas ng sound trip nila dito. Pero pagtapos nyo magbayad, meron ko yung dalawang pupuntahan. Number 1, yung kuhaan ng lechon kawali at chicharong bulaklak. Tapos number 2, yung kuhaan ng soft drinks, kanin at sabaw. Dalawa nga lang pala yung option nyo sa pares. Isang only na 100 pesos at regular lang na 75 pesos. Soft drinks at hindi only rice. Uy, tol, madami. Dahil portion pre, malaki. Tikman natin yung pinaka-raw. Oy, wala tong condiments, wala tong kahit ang pinaka-base ng mismong pares. Kumbaga kay Naruto, base form. Di pa siya naka-sage mode or yung baryon mode. Baga additional lang yung condiments para tumugma sa lasa na hinahanap mo. Typical na kanto pares. Tikman natin ngayon yung mismong mga laman, tol. Uy. Normal na chicharong bulaklak. Normal na lechong kawali, tol. Pero kasi for 100 pesos, meron ka ng soft drinks. May unrice ka na. Meron ka pang lechong kawali with chicharong bulaklak na pares, which is good. Pares. Simple lang naman kasi yung luto ng pares, tol. Ang common na luto ng pares ay gisa ng bawang, sibuyas, luya, tapos lagay mo na yung baka, tapos pampalasa, toyo, asukal, star anise, paminta. Depende pa sa'yo kung maraming fat content yung parte ng baka na yun. Usually, pinapakuluan na mas patagal ang karne para mas malambot at makuha yung lasa sa mismong baka. Pero yung 5 pares na nakakainan natin na iba-iba ng dali ng pares. Ba't ka kumakain sa Diwata Pares? Kasi masarap, bukod sa masarap, mura pa. Actually, pang ilang beses ko na yung una ko nagbike kami ng mga tropa ko dyan. Take out siya pa, kuya? Take out, kain kami ng papa ko. Uy, father and son bonding. Oo, sulit talaga. Sobrang sulit. 100 plus lahat. 150 yung chicken. Medyo may kainitan nga lang yung lugar since alam mo na, pumunta ka dito para mag-eat and go. Hindi ka na kailangang mag-chill. Pero na lang kung vlogger ka na gusto mong i-vlog si Diwata. Pero ang tanong, yummy ba? Meron tayong yummy meter kung saan meron tayong sarado na dapat, Ox lang, pwede na, at Coco Martin. Huh? Bakit Coco Martin? Kasi nga, Yummy! Ibang klaseng sarap. Tikman mo. si Diwata Pares pre, lagay muna natin sa pwede na since may 4 pa tayo na pupuntahan. At siya naman kasi nagpasimula ng mga gantong tirada sa Pares eh. Pares number 2. Encanto Pares. Quality na quality yung overload din nila dito, pati yung rice. Sulit na sulit yung magiging dayo nyo sa laging 100 pesos lang. Ibang klase talaga yung inihaw na batok ng baboy. Actually, parang mas sumarap na yun. 100 pesos, only rice. Meron ka ng chicharong bulaklak. Ang ilagandahan pa dito, inihaw pa. Ito, inihaw na batok pa yung gamit nila rito. Eh, no? Tapos only soup din yan. Ang dami ng tao, nakatayo na lang ako. Tingnan mo, nakakain lang ako, nakatayo na lang ako. Ang masasabi ko lang dito, syempre, matik, masarap. Wala naman ako ni vlog na hindi masarap eh. Out of nowhere pare, may biglang sumulpot sa tapat mismo ng Diwata Pares. As in literal pre,
katapat lang ng mismong Diwata Pares, tol. And sa pagkarinig ko, pre, mas masarap daw dito. Talaga ba? Talaga ba? Talaga ba? Sa gilid nga lang sila ng bangketa, pero dito pre, pansin ko kahit mahaba yung pila, dire-diretso lang. Parang ang setup nila dito, pagkabayad mo, abot na agad yung food trip mo. Ganun lang din, 100 pesos, tapos may only rice ka na, tapos soft drinks. Tapos 80 pesos naman pag walang soft drinks at hindi only rice. Medyo madilim nga lang kasi nasa pinakadulo na ako pre. Tapos yung mga available na yung upuan na may ilaw, nasa unahan ko lang. Kumbaga, since limited nga lang resources sila dito, kailangan mo magtiis. Kailangan mo doon sa dulo. Oh, sheesh, pre. Mas mabango to, pre. Mas mabango. Amoy na amoy mo yung inihaw. Meron tayo ditong batok ng baboy, tapos chicharong bulaklak. Hindi pa ako naglalagay ng condiments, pero may anghang na yung sabaw gawa ng luya ata to. Sa luya, pinagkaiba niya sa Diwata Pares. Batok ng baboy, tol. Ang sarap, tol. Wow, gulat ako Alulat, pre. Mas malutong yung chicharong bulaklak nila dito kaya sa kabila. Kahit may sabaw na. Kasi sa Diwata Pares, pag may sabaw na yung mga pinrito, nalalamog na. Kumbaga, wala na yung purpose ng pagprito. Masabi ko na kahit base form pa lang, pre, wala pang condiments, tol. Malasa na yung sabaw, may anghang yung sabaw, batok ng baboy, lasang-lasa mo, pre. Ang sarap, tol, panalo, pre. Marami pa tayong kakainan, pre. Meron pa tayong 3 kakainan, tol, na paresan, tol. At yung pang-5, oh my goodness, kakaiba. Hindi nagkakalayo ang serbisyo ng dalawang paresan. Sa totoo lang, lasa lang ng pares ang pinagkaiba nila. Talagang may added flavor yung pagkaihaw ng batok ng baboy sa overall lasa ng pares. Kaya sa Yummy Meter, ang Encanto Pares ang first Coco Martin natin for tonight. Yummy! Ibang klaseng sarap. Tikman mo. Nagbabagang balita. Paparating na ang future ng content creation. Ang init! Nandito tayo ngayon sa Uber para matanong ang mga tao sa opinion nila sa nakakamanghang future. Nakakakilabot ang bagsik. Huwag kang pipikit. Narito tayo sa panibagong mundo ng entertainment. May bagong channel. Guys, stuck na ako dito for 2 days sa kagubatan. Buti lang nakahanap ako dito ng notebook. Sobrang daming malulupit na content. Grabe. Alam mo kung ano yan? Hindi alam ni Aris kung ano yan. Hindi naman nagpakiusapan. 3, 2, 1, go! Umanda ka na sa paparating na future. Tol, good morning, pre. Dito tayo sa QC kung saan dito daw nakatira si Abby, downtown. Dito sa QC, pre, matatagpuan ng Hiwaga Pares. Sa halagang 99 pesos, may Pares overload ka na. May unlimited rice, unlimited juice, unlimited sabaw, at may soft drinks din. Ito namang Pares nila, kita nyo yan, ang dami ding laman. My goodness, meron ding chicharong bulaklak. In fairness, sa sabaw ng bulalo, ang sarap. Masarap yung sauce niya. Sauce pa lang, ulam na. Makakarami ka ng rice dito. Bulaklak naman ngayon, guys. In fairness, dito, ang sarap, Tol, kakaiba na yung mga pangalan ng mga paresan ngayon, tol. Dati, pre, alam ko, James Pares. Dati, pre, mga typical na pangalan yung mga paresan ngayon, pre. Mga ano na, alamat, kakaiba, pre. Sa totoo lang, tol, sabi nila, pre, sabi nila na ang Hiwaga Pares at Diwata Pares magkaparehas lang daw ng lasa. Pero nagkakatalo sila sa mga ino-offer nila, kaya, tol, huwag na natin pabain, tol. Punta na tayo doon. Ako, pre, sa totoo lang, umay na ako. Kaya bago pumunta dito, gumamit ako ng tongue scraper para lang ma-cleanse yung palate ko. Pero it's a bad time for me na pumunta dito. Tol, masasarado na sila. Oh my goodness. Ano po?
overload. Kain. Kain. O, yung lamesa sa harapan, oh. Oo po yung si Zero. Wala po ba si Hiwaga? Oo na siya. Tulog na. Ay, naman talaga. Malinis sa harapan. As much as possible, tol, kailangan ko nang kilitasin yung sistema dito. Mukhang magsasarado na sila eh. Nagliligpit na sila. Dito pre, yung Pares overload nila 99 pesos. Ang pinagkaiba ng Hiwaga Pares sa dalawang parasan na nakainan natin ay may unli palamig sila dito. At balita ko, may mga naglilibot din at nagre-refill ng rice at sabaw. Pero since pasara na nga sila, wala na ako nakikitang naglilibot for refills. Pare, pangatlong Pares ko na to ngayong araw at may nakatas yung biyahe, tol. Oh my goodness, sobrang traffic. Baka di nyo pa napapanood yung video ko about sa traffic. Oh my goodness, panoorin nyo, tol. Ito pre. Yan. Pero anyway, tol. Sheesh, 3 out of 5 Pares. Oh my goodness. Base form. Uy, the base form of the Pares itself. Walang condiments. Same nang in-over sa Diwata Pares. Lechong kawali, chicharong bulaklak. Ayos ha. Konti lang talaga yung diferensya nila lahat tol. Maliban sa yung Kanto Pares. Kasi yung Kanto Pares talaga nagbigay talaga ng additional smokiness yung batok ng baboy. Pero tol, si Diwata Pares sa south, si Hiwaga Pares naman sa north. Hindi nagkakalayon last. Kumbaga kung gusto nyo matikman yung Diwata Pares, dito yung umayin si Hiwaga Pares. Kung gusto nyo naman matikman yung Hiwaga Pares, kumain kayo ng Diwata Pares. Sobrang lapit na ng lasa nila tol. Nag-offer din pala sila dito ng Unli juice. Kuya, Unli po yung juice, diba? Unli juice pare. Wow. Ayoko na i-sugarcoat pre, pero for your money, so far ito yung may pinakamadaming ma-offer sa 99 pesos. Kasi bukod sa Unli rice at may soft drinks na, may option ka pa na ubusin yung Unli juice nila. And sa lasa naman, ayun nga, kasunod lang siya ng Diwata Pares sa Yummy Meter. Oh, hi there, pare. Ay. Oh my goodness. My bad. I'm so sorry, pare. It's been a day since kumain tayo sa Hiwaga Pares. And oh my goodness, tol. Pre, eto pre to be honest, tol. Na food coma ako, tol. As in, ayoko kumain na isang araw, pre. Maniwala kayo, tol. But, the good thing is, my tummy is ready again. Oh my goodness, pare. Alam niyo saan tayo kakain? Kapares Romney. Kung gaano kadami yung laman niya, di ba? Walang pinagbago yung lasa. Goods na goods pa rin. Uy, gaano kasolid yung Pares dito. Walang pagbabago, masarap pa rin. Napakasarap talaga ng Pares dito. Grabe, sobrang lasa na. Nilagyan ko lang ng chili oil, saka ng fried garlic. Sobrang solid ng sabaw. Tapos yung karne, kahit yung litid, malambot. Narinig ko na yung Kapares Romney. Ay, ito yung ba yung gumaganon, tol? Kada halo, gumaganon siya. Watch me, mawawala na lang sa dilim. Etong mismong parasan na to pre, bukod sa nagte-trending at pinipilahan, may mga rumors na itong parasan na to gumagamit daw ng scrap meat. Pares po with rice. Take out. Line. Sasap po. Pares pa. Copyright alert! Ang sound trip ng Kapares Romney ay Martyr Nubera ng Kamikaze. Pansin ko dito, sa tatlong parasan na nakainan ko, ito yung unang parasan na ihahain sa'yo yung Pares tol. For only 55 pesos, meron ka ng Pares at kanin. Sadly, iba din to sa tatlong parasan na nakainan natin. Wala silang promo na Unli rice na may kasamang soft drinks. Pero tol, kakaiba yung Pares sila dito. Hindi ganun kalapot yung sabaw tapos yung sahog. Kakaiba sa mga nakainan nating parasan. Parang papaitan yung dali. Ang dali ng Pares sila dito ay parang mami. May hinahanap ako na lasa katulad ng mga nakain natin na paresan. Na yung sahog may naaambag sa lasa ng sabaw. Pero sa Pares nila, sa tingin ko yun na yun. Kaya ito yung unang paresan na maglalagay ako ng condiments para sa hinahanap kong lasa. Kaya sa Yummy Meter, ang Kapares Romney ay ox lang. Eto na ang pinakahuling Pares na nagte-trending at pinipilahan. And so far, eto talaga ang pinakakakaiba sa paresan na pinuntahan natin. Ang Rosmar Po. Sarado na po. Oh. Okay po. Oh my goodness. Ito na yung pang-5 paresan natin, tol. Rosmar Pares. So meron siyang chicharong bulaklak tapos meron na rin siyang baboy. Masarap siya, masarap. May mga ibang pares kasi minsan na maalat. Ito, hindi ako naalatan, hindi rin ako masyadong natabangan. Swear, oh my God. Hindi siya sabaw na lasang mura. Alam mo yun? Yung sabaw na
Alam mong quality. Only rice na rin to guys. Tapos may kasama ng soft drinks. Grabe, sulit na sulit to guys, oh. Ito may chicharong bulaklak niyo, laki ng hiwa, oh. Panalo. Kaya masasabi ko lang, Rosmar lang malakas. Idol, sa kaya dito pwede may hotel na malapit? Eto kasi yun, tol. Dalawa kasi yung parasan ni Rosmar. Isa sa Tagaytay, tapos isa sa Laguna. Si bro ay Bonak. Magkaiba pala yung schedule of operation ng dalawang parasan. Kaya umuwi muna ako, tapos bumalik na lang ulit ako. Oh my goodness. Pasok tayo, pre. Boss! Sabi ko kanina, kakaiba tong parasan na to. Kasi sa lahat ng parasan na nakainan natin, eto yung pag nagbayad ka ng 100 pesos, may only rice ka at juice, tapos pwede yung gumamit ng swimming pool. What the? Pero tol, huling beses ko na to sasabihin, pre. Copyright alert! Sa sistema ng parasan na to, makikita mo yung malaking advantage nila sa mga nakainan natin. Mas maliwalas tignan, may sariling pwesto, at masasabi ko na mas maayos sa mga nakainan natin before. May advantage din naman kasi dahil kilala at established na ang negosyanteng may-ari nito. Pero ang tanong, yummy ba? I got it. Sadly pre, ay wala na sila soft drinks. Ang pinalit sa soft drinks ay only juice. Titigman natin yung base. Walang condiments. Purong sabaw na galing mismo sa kaldero nila. Amoy amoy kaldereta yung sabaw nila. Bango ng sabaw nila, amoy kaldereta. Wow! Lasang apretada na may pagkakaldereta yung pre, sabaw. Tas kulay Paris. Ayos pre, ayos. Yung mga gantong Paris, di mo na kailangan timplahan. Masarap na siya. Pero syempre pag tinimplahan mo, mas masarap pa siya. Kakaiba yung tamis nito sa nakagawang tamis ng Paris Retiro. Para sa akin, maihahalin tulad talaga siya sa apretada sauce. Pero balita o sa mga napaparod ko, hindi consistent yung lasa ng Paris nila. Minsan matamis, minsan maalat, at minsan bland. In terms naman sa sahog, nawala na yung lutong nababad sa sauce. Pero the good thing is, ang nagdala talaga dito ay yung sauce. Kaya sa Yummy Meter, mauuna lang ng konti si Rosmar Pares kay Diwata at Hiwaga. Sa lahat ng parasan na nakainan natin, acceptable naman yung lasa niya para sa akin. For the price point, ano pa bang hahanapin ko? Mali kasi naging imprenta sa atin ng social media na pag sinabi ng isa na masarap, iisipin na ng lahat na masarap. Baka nakakalimutan mo tol. Taste is subjective. Ang masarap sa'yo, pwedeng hindi masarap sa iba. At ang masarap sa iba, pwedeng hindi masarap sa'yo. Why do we expect so much sa gantong pagkain? Why do we criticize it as if sobrang mahal nila? Sa mga influencer na pinapanood natin, sana gawin lang natin silang guide sa mga patok na pagkain ngayon. And remember na ang pagtikim ng mga trending na pagkain ay isang sugal. Panalo kapag nasarapan ka, at talo ka pag hindi mo natripan. Tatandaan nyo kayo ang nagbibigay sa amin ng plataforma. Ngayon, piliin nyo ang bibigyan nyo ng boses para okay tayong lahat. And that is it for this video pare. Maraming salamat sa panonood. Tol, sorry tol kung medyo na-late tayo sa pag-upload pare. Sorry. Ginagawa ko na yung best para mabilis pre. Sorry naman tol. And shoutout kay Dustin, Kyle at saka kay Kazumi. Every week meron akong 2 subscriber na sina-shoutout. All you need to do is comment down below. Shanner, the trending reviewer. Oh! Talaga ba? Pre, follow mo ko sa IG tol para malaman mo kung bakit ako hindi nag-upload pre. Ano yun? Ano nasa likod ko? Uy! Pare! Welcome! Sa Worst Reviewed Series Baguio Edition.